Kabanata 2721. Gusto ng mga matatanda, pero basta masaya. Pagkaraan ng ilang araw, sa Stoslow, nagkaroon ng party ang mga empleyado ng Ministry of Foreign Affairs, at inimbitahan si Leah. Wala sa planong pumunta si Leah, pero sobrang passionate ng mga kasamahan niya, kaya pumayag siya. Pagkatapos ng trabaho, pumunta silang lahat sa isang restaurant para sa party. Nang pumasok si Leah, napansin niyang nandoon si Dennis. Nakasuot siya ng asul na sports jacket, at mukhang uso ito. Naupo siya kasama ang dalawa pang babaeng interpreter. Inikat ni Dennis ang kanyang baso ng alak habang may kausap, at napatitig ang mga mata niya kay Leah. Miss Young, ito ba ang iyong unang pagkakataon na sumali sa aming party? Tinukso siya ng isa sa mga babae. Masyado mo siyang pinapansin. May nangyayari ba sa inyong dalawa? Napangiti si Dennis, hindi ko iyon papansinin. Halata naman ang ibig niyang sabihin. Napaka-open niya tungkol dito. Kumunat ang noo ni Leah pero ngumiti ng matino. Napaka-prangka mo, palagi na lang. Lumapit ang babaeng nakaupo sa tabi ni Leah. Isa sa alang-alang mo ba ito? Nagsimulang maging excited ang lahat. Ngumiti lang si Leah. Magfo-focus muna ako sa career ko. Si Miss Young ay isang career-driven na babae. I just prefer to let relationships unfold naturally. Sa Slovakia, kadalasan kaming dalawa ang nagtutulungan para maging mas malapit. Dahan-daang humigop ng alak si Dennis at hindi na tinuloy ang topic. Pagdating ng lahat, napansin ni Leah na mukhang balisa ang babaeng nakaupo sa sulok at parang hindi bagay. Nanatili ang tingin ni Leah sa kanya at napansin niyang siya pala ang nakabangga niya noong isang araw. Na-curious si Leah. Kadalasan, kapag nag-away ang mga mag-asawa, hindi nila ito gagawing halata sa iba. Dahil medyo malayo ang pagkakaupo niya kay Dennis, hindi na niya ito nakikisalamuha. Break na ba sila? Tumangala ang babae at nakita siyang nakatingin. Huminto si Leah at magalang na itinaas ang baso, ngunit umiwas ang tingin ng babae, nag-aalalang baka makita siya. Nagtaas siya ng kilay hanggang sa tumingin si Dennis sa direksyong tinitingnan niya. Nag-isip si Leah kung may nakakatawang nangyayari sa pagitan nila. Dumating ang lahat ng pagkain, at nagsimulang kumain ang lahat at masayang nagkukwentuhan. Nakatanggap si Leah ng mensahe mula kay Morrison. Nag-reply siya sa message, pero napansin iyon ng babaeng katabi niya at ngumiti. Text galing sa boyfriend mo. Huminto si Leah, pagkatapos ay ibinalik ang kanyang telepono sa kanyang bulsa. Kaibigan lang, isang lalaki o isang babae. Masyado kang makulat, humalaklak ang kasamahan. Lahat ng tao sa departamento ay gusto lang naming malaman. Masyado akong naging interesado sa chismis mula sa ibang bansa. Nabalitaan ko na ang prinsesa ng Yar Amur ay nagsilang ng 3 tagapagmana. Alam din namin yon. Nasa balita. Lahat ay excited na sumali sa diskusyon at naiinggit kay Daisy. Kilala ni Leah si Daisy, kaya awkward ang posisyon niya dahil kaibigan niya ang pinag-uusapan nila. Ano ang masasabi niya? Miss Young, hindi ka ba taga Baseburg? Galing din ang prinsesa, diba? Kilala mo ba siya? Napangiti si Leah. Sikat na artista siya. Kilala siya ng lahat. Hindi niya nilinaw ang relasyon nila ni Daisy ngunit nagbigay pa rin siya ng matinong sagot. Habang nasa topic pa ang lahat, napagtanto ni Leah na wala na ang babae. Kabanata 2722. Bumangon si Leah. Pupunta akong restroom. Habang naglalakad siya palayo, nanatiling nakatingin sa kanya si Dennis. Nang makarating siya sa restroom, napagtanto niyang naroon ang babae. Nagulat siya pero lumakad din siya. Sa lugar ng lababo, tinanong siya ni Leah bilang isang kasamahan, napakarami mo bang inumin? Umiling ang babae, mabuti kung ganoon. Mainam na huwag masyadong uminom sa ganitong event. Kumuha si Leah ng napkin at pinunasan ang lipstick niya. Ilang sandali pa ay may nakita siyang galos sa palso ng babae. Anong problema sa kamay mo? Natarante siya at hinaila ang manggas niya para matakpan ang kamay niya. Wala. Mabilis siyang naglakad papunta sa pinto ngunit huminto siya bago lumabas, pagkatapos ay tumalikod upang tingnan si Leah. Huwag kang maniwala kay Dennis. Pagkatapos ay mabilis siyang umalis. Kumunat ang noo ni Leah. Huwag kang maniwala kay Dennis. May nangyari ba sa kanya? At ang peklat na iyon, dahil ba sa pagkakatali? Nanatili si Leah doon ng ilang sandali ngunit nabangga si Dennis nang lumabas ito. Nasa isip pa rin ni Leah ang babae at natarante nang bigla itong makita. Napansin ni Dennis ang ekspresyon niya kaya napapikit siya. May sinabi ba sa'yo si Ina? Ina, yan ang pangalan niya.
Tumingin sa kanya si Leia at nagtanong, di ba girlfriend mo siya? Bakit mo natanong? Huminto si Dennis, ngumiti, at nagpaliwanag, ex ko siya. Naghiwalay kayo, tama, walang pagbabago sa ekspresyon niya. Niloko at pinagtaksilan niya ako. Hindi ba dapat maghiwalay na tayo? Hindi na tinanong ni Lynn kung ano ang nangyari sa kanyang mga palso, ngunit alam niyang hindi ito kasing simple. I guess that's why you have a odd dynamic. Tinaas ni Dennis ang kanyang kilay, at madilim ang kanyang mga mata. May sinabi ba siyang masama sa'yo? Mabilis na nag-react si Leia. Kung niloko siya, bakit gusto niyang magsabi ng masama tungkol sa iyo? Hindi siya sumagot. After a long pause, ngumiti siya. Hindi ito ang unang beses na ginawa niya iyon. Ngumiti din si Leia. Kaya pala maingat ka. Hindi naman siguro maganda ang Sir On. Napatingin si Dennis sa kanya. Naiintindihan mo ako. Kalmadong sagot ni Leia. I don't think that's understanding. Ang bawat tao'y may kanya-kanyang paraan ng pag-iisip. Dapat akong bumalik sa aking upuan pagkatapos ng mahabang panahon na wala. Lumingon siya, at agad na bumaba ang mukha niya. Nakita siya ng lalaki ngunit hindi siya tinawag. Palabas, sa wakas ay umalis na sila ng 9 p.m. Tumabi si Dennis kay Leia at nagtanong, nag-drive ka ba? Kailangan mo ba ng masasakyan? Tumingin si Leia sa relo niya. Salamat pero may samando sa akin. Masyadong masama iyon. Maya-maya pa, may huminto na SUV sa labas, at pumasok si Leia. Nagkatinginan sina Morrison at Dennis, pagkatapos ay umalis na si Morrison. Sa loob ng sasakyan, nanatili ang mga mata ni Morrison sa kalsada. Bakit hindi ka umalis sa kotse niya sa pagkakataong ito? Tumingin sa kanya si Leia at tinukso, mukhang nagseselos ka. Nang mapansin niya ang awkward na ekspresyon ni Morrison, mabilis niyang sinabi, nagbibiro lang ako. Kumunat ang noo niya at hindi sumagot. Samando si Leia sa upuan niya. By the way, I think inabuso ang ex-girlfriend ni Dennis. Ang kanyang dating kasintahan. Napapikit si Morrison. Wala akong maalala na may girlfriend siya. Gayunpaman, marami siyang kaibigang babae. Kabanata 2723. Huminto si Leia. Hindi niya girlfriend si Aina. Kung gayon bakit siya? Kumapit. Sabi ng interpreter, single si Dennis. Wala siyang girlfriend at hindi pa kasal, kaya bakit hindi nila isa publiko kung si Aina ang girlfriend niya? Walang nakakaalam nito sa departamento. Humalaklak si Morrison. Ang dami niyang kakontak na babae. Sino ang nakakaalam kung alin ang iyong pinag-uusapan? Pero sa nakikita ko, pinaplano kanyang gawin ang susunod niyang target. Natigilan si Leia at napatingin sa mukha nito. Kilala mo siya ng husto. Walang lihim na hindi nabubunyag ng night banquet. Walang masikip na lobby. Ang mga ilaw ay sumisikat sa bintana, na nagbibigay liwanag sa sasakyan paminsan-minsan. Matagal na natahimik si Leia bago nagsalita. May nakita akong ligature mark sa palso ni Aina, at parang takot na takot siya kay Dennis. Sinabi niya sa akin na huwag magtiwala sa kanya. Hindi niya pinaplano, gayon pa man. Kahit na sinabi sa kanya ni Dennis na niloko siya ni Aina at nagtaksil sa kanya, marahil ay nag-aalala siya na may sasabihin ito na makakasira sa kanyang reputasyon. Nag-aalala lang ba siya na masira ang reputasyon niya? Kung talagang niloko siya nito, bakit siya mag-aalala na subukan nitong Sir On siya? Kumunat ang noo ni Morrison. Bakit ka nakikisali sa negosyo ng isang tao? Hindi ko pwedeng hayaan na lang. May ginawa yata sa kanya si Dennis. Sabi ni Morrison, huwag basta-basta maniwala sa sinuman. Natahimik si Leia pagkatapos nun. Pagdating nila sa apartment niya, lumabas siya at tumalikod dahil may pumasok sa isip niya. Salamat sa pagpunta sa akin, libreng driver. Interesado ka ba sa hapunan? Bumaba si Morrison sa sasakyan. Bumili ka, napangiti siya. Isipin mo ito bilang pamasahe. Ang dalawang tao ay bumili ng ilang barbecued meat at merienda mula sa Chinatown at pagkatapos ay bumili ng ilang lata ng beer bago bumalik sa apartment. Si Morrison ay hindi nahihiya. Ngumiti si Leia at sinabing, wala ka nang pakialam na manatili sa bahay ng isang babae. Huminto siya, saka tumangala. Hiniling mo akong manatili. Hinihiling mo bang umalis ako ngayon? Dumampot siya ng isang skewer ng karne. Hindi naman. Pagkatapos ay dinampot niya ang lata ng serbesa, ikanawit ito sa kanya, at ibinaba iyon bago pa man siya magsimula. Napatingin si Morrison sa kanya. Hindi ka ba sapat na uminom doon? Hindi talaga ako kumain noong party. Wala akong ganang kumain kasi hindi ako komportable kapag nandyan siya.
Hindi siya masyadong masaya tungkol doon. Parang bongga siya. I tried so hard not to question him nang makita ko ang mga marka sa palso ni Aina. Tumawa si Morrison at dahan-daang uminom ng beer niya. Kailangan mong ayusin ang problemang ito sa pagiging masungit mo. Masungit ka rin sa negosyo ko. Baka masyado na siyang nainom, o baka dahil sa ilaw. Nakita niyang mas maganda si Morrison at para bang lahat ng bagay tungkol sa kanya ay maganda. Siya ay may maputlang balat at magagandang katangian, at ang kanyang init ng ulo ay hindi mahuhulaan ngunit hindi nakakainis. Higit sa lahat, mas maaasahan siya kaysa sa sino mang kilala niya. I'm not nosy about you. Tumangala si Morrison at nakita siyang nakatitig sa kanya, pagkatapos ay pumikit. Lasing ka ba? Nagbaba ng tingin si Leah. Huwag kang mag-alala, hindi pa. Kinuha ni Morrison ang kanyang lata. Tumigil ka sa pag-inom. Siya burp. Anong kinakatakutan mo? Inilayo ni Morrison ang lata sa kanya at sinabing, natatakot ako na baka malasing ka at pagsamantalahan ako. She chuckled, pero biglang napalitan ng luha ang tawa niya. Hindi alam ni Morrison ang gagawin, kaya pumunta siya sa harapan niya at tumingkayad. Hoy, bakit ka umiiyak? Kabanata 2724. Miss ko na siya. Alam ni Morrison kung sino ang ibig niyang sabihin, at ang mukha nito ay nanlamig. Ginagawa mo ito sa iyong sarili. May ibang namimiss, luhaan ang mga mata ni Leah, ngunit hindi niya matukoy kung nalulungkot siya o natutuwa. Miss na lang kita, huminto si Morrison. Matapos ang mahabang paghinto, napaupo siya sa sahig. Sigurado ka bang hindi ka lasing? Mukha ba akong lasing? Medyo. Nagbaba ng tingin si Leah. Hindi siya nag-iisip nang sabihin niya iyon. Siya ay 3 taon na mas matanda kay Morrison, kaya hindi ito gag-ana. 10 taon niyang sinayang ang pagmamahal kay Zephyr, kaya ngayon ay ayaw na niyang humiling ng sobra. Pagkaraan ng ilang sandali, ngumiti siya. Ibinaba ni Leah ang ulo para itago ang mga mata. Nagbibiro lang ako, huwag mong masyadong seryosohin. Pagkatapos ay nagsimula na siyang maglinis. Sige, tapos na ako, at magpapahinga na ako. Tandaan na ilock ang pinto sa iyong paglabas. Humalaklak si Morrison. Nang makita niya itong nakatayo, hinailan niya ito pabalik pababa. Pinakamahusay na managot ka sa sinabi mo kapag matino ka. Nagulat si Leah, at baka sa ekspresyon ng mukha niya ang pagkagulat. Akala niya mali ang narinig niya. Pagkaraan ng ilang sandali, mamulong siya. Anong responsibilidad? Samandal si Morrison. Hindi ako basta-basta mo lang landiin. Kung gusto mo akong ligawan, dapat handa ka sa mga mangyayari pagkatapos. Laming-galinga ang mga mata niya sa paligid bago siya bigla nitong hinalikan sa lobby. Isang halik lang iyon, kaya wala na siyang oras para mag-react dito. Pagkatapos nun, ngumiti si Leah. Mahalaga ba iyon? Huminga ng malalim si Morrison, inilagay ang kamay sa likod ng kanyang ulo, at hinayla siya para halikan. Halos malaglag si Leah sa kanyang mga bisig. Makalipas ang mahabang panahon, tuluyang umalis si Morrison sa kanyang mga lobby. Napahadjajak si Leah at samandal sa balikat niya. Hinayaan niyang gawin iyon habang diretsyong nakatingin sa harapan. Ano ang ibig sabihin nito? Isang minuto sinabi mong may nami-miss kang ibang lalaki, sa sumunod na paghalik mo sa akin. Humalaklak si Leah. Sinabi ko ba kung sino ang nawawala sa akin? Baka tatay ko yon. Walang masabi si Morrison. Bumaba si Leah, pinagdikit ang kanyang mga lobby, at sinabing, sa tingin ko, may nararamdaman ako para sa iyo. Nagulat si Morrison habang pinagmamasdan ang mukha niya. Maingat siyang nagpatuloy. Kung iniisip mo ang agwat ng edad, ako. Sino ako sa tingin mo? Lumapit si Morrison sa kanya. Kung pakialam ko na mas matanda ka sa akin, tumalo na sana ako palabas ng gusali pagkatapos ng ginawa mo ilang segundo ang nakalipas. Tumangala si Leah at nagulat pa rin. Tumayo siya. Sige, gabi na. Dapat magpahinga ka. Pag-isipan mo ito pagkatapos mong magising bukas at tawagan mo ako. Huminto siya ng ilang segundo bago tumingin sa kanya. Binibigyan kita ng buong gabi para pag-isipan. Ito, pagkatapos noon, niligpit niya ang balot ng pagkain sa mesa. Aalis na sana siya, tinawag siya ni Leah. Binibigyan kita ng buong gabi para isipin kung gusto mo rin akong maging boyfriend. Dinilaan ni Morrison ang gilid ng lobby niya at tumawa. Magkakaroon ka ng problema bukas. Nakatayo si Leah sa balcony at pinanood ang sasakyan na papaalis. Pinagmasdan niya itong papalayo ng palayo, at tuluyang kumalma ang kanyang puso. Kakaiba ang pakiramdam. Hindi naman siya na-reject, so ibig sabihin ba nito ay pareho silang may gusto sa isa't isa?
Kabanata 2725. #kinabukasan, dumalo si Leia sa isang pulong kasama ang Secretary General. Nakikipagpulong sila sa mga halal na opisyal mula sa ibang bansa. Nagtala siya sa sesyon habang nagsasalin para sa kalihim general. Pagkatapos ng 2 oras na pagpupulong, lumabas siya ng gusali kasama ang Secretary General, na lumingon sa tabi ng kotse. May pupuntahan pa ako, maaari kang magpahinga sa natitirang araw. Tumango si Leia, sige, see you soon. Pagkaalis ng sasakyan, inilabas ni Leia ang kanyang telepono, na naka-silent mode, at nakitang pinadalhan siya ng mensahe ni Morrison. Ngumiti siya at tinawag siya. Nasa meeting ako, naisip mo ba, Mr. Shaw? Huminga si Morrison at sinabi sa napakaseryosong tono, anong oras matatapos sa trabaho ang girlfriend ngayon? Napangiti siya, 5 p.m. Ano ang pakiramdam ng kasintahan ngayon? Panipi tuldok panipi. Napaawang ang lobby niya. Anything works. Kahit anong makuha ko kakainin ko pati yung boyfriend. Umiinom si Morrison kaya nabulunan siya at napaubo ng marinig iyon. Pagkatapos kumalma, nagngangalit siya ng ngipin. Leia, nakikita kong gaano ka kasabik, nasa sabik akong makita ka. May sasabihin pa sana si Leia, pero may nakita siyang tao at mabilis na sinabi, may iba pa akong aasikasuhin. Kakausapin kita ngayong gabi. Bago pa siya makasagot ay binabanan niya ang tawag. Tumawa si Morrison. Wala siyang pananagutan sa sinabi niya. Nagsimulang maglakad si Leia patungo sa isang babaeng nakamaskara hanggang sa tanggalin niya ang kanyang maskara. Si Aina iyon. Tumingin si Aina sa paligid. Pwede ba kitang makausap? Tumango si Leia. Pumunta sila sa malapit na kafe. Umorder si Leia ng 2 latte at tumingin kay Aina na naka-turtleneck. Si Aina ay nasa edad niya, ngunit ang paraan ng pananamit niya ay nagmukhang mas matanda sa kanya. Mainit sa labas, ngunit naka-turtleneck siya. Naalala ni Leia ang mga marka sa kanyang mga palso. Miss Morgan, mayroon bang hindi mo masabi sa akin? May gustong sabihin si Aina pero hindi niya ginawa. Napansin ni Leia ang kanyang kaba, pinalambot ang kanyang tono. I could tell that something is going on between you and Dennis, pero alam kong may sikreto ka. Hindi maganda ang pakikitungo niya sa iyo, tama ba? Inikat ni Aina ang kanyang mga daliri at kinagat ang kanyang labi. Nahihirapan siya. Nang dalhin ng server ang kanilang mga kape, iniabot niya ang isa kay Aina. Sinabi mo sa akin na huwag magtiwala kay Dennis, kaya naniwala ako sa iyo. Alam kong hindi simpleng tao si Dennis. Napatingin si Aina sa tasa, at mamuka ang kanyang mga labi. Paus ang boses niya. Natatakot ako sa kanya. Huminto si Leia. Inabuso ka ba niya? Namutla siya, at pagkaraan ng mahabang paghinto, hinayla niya pababa ang kanyang kwelyo at nagpakita ng mga pulang marka sa kanyang leeg. Nagulat si Leia. Ginawa niya iyon. Hindi napigilan ni Aina na takpan ang mukha at humagulgol ng iyak. Inabutan siya ni Leia ng ilang napkan. Maaari mo bang sabihin sa akin kung ano talaga ang nangyari? Kinuha ni Aina ang napkan at umiling. Walang kwenta. Wala siyang iniwan na ebidensya. Kahit na may mga galos sa katawan ko, hindi siya mabubuking ng pulis hanggat hindi siya umamin na may ginagawa siya sa akin. Imposibleng maging threat ako sa kanya base sa kung sino siya. Tumayo si Leia at umupo sa tabi niya. Aina, sabihin mo sa akin. Susubukan kong tulungan ka. Pagkatapos ng mahabang paghinto, nagtanong si Aina, bakit mo ako tinutulungan? Ang ganda mo para bigyan ako ng babala tungkol sa kanya. Alam kong ginawa mo iyon dahil mabuti kang tao. Laming-galinga ang mga mata ni Aina sa paligid, at sinabi niya pagkaraan ng mahabang panahon, binalaan kita dahil hindi ka katulad ng ibang babae. Hindi ka lilanlangin ng kanyang hitsura. Kabanata 2726. Anong ibig mong sabihin? Bahagyang nagulat si Leia, may iba pa bang babae? Hindi ako ang una, niloko ko rin siya. Ibinaba ni Aina ang kanyang ulo. Sinimulan niyang ikwento kay Leia kung paano siya niloko at ginawang malupit ni Dennis. Nagulat si Leia at nahirapan siyang paniwalaan matapos marinig ang sinabi ni Aina. Ang pakulo na ginamit ni Dennis kay Aina ay katulad ng dati nitong paglapit sa kanya. Gagawa muna siya ng senaryo kung saan makakabangga niya ang target niya. Pagkatapos ng engkwentro, ipapakita niya ang kanyang sarili bilang isang ginoo upang ibaba ang bantay ng target upang magkaroon siya ng pakikipagkaibigan sa kanya. Matagumpay na nakuha ni Dennis ang puso ng maraming babae sa kanyang magandang hitsura, background, at nakakatawa, palakaibigang personalidad.
Sa huli, hihilingin niya sa kanyang mga target na maging kasintahan niya para makasex niya sila. Sa oras na ang kanyang target ay umibig at naisip na natagpuan na nila ang perpektong kasintahan, siya ay magbubunyag ng kasaysayan. Tunay na kalikasan. Hindi ibinunyag ni Aina at Dennis ang kanilang relasyon dahil palaging ipinamamalengke ni Dennis ang kanyang sarili bilang isang kaakit-akit, matagumpay, at mayamang lalaki na walang asawa at available. Sinabi ni Dennis kay Aina na ayaw niyang ipaalam ang kanilang relasyon dahil ayaw niyang maapektuhan ang career nito. Noong una, nagtiwala si Aina sa kanya. Maya-maya lang nalaman ni Aina na may nakita siyang ibang babae sa likod niya. Nang harapin siya nito, pisikal na inabuso siya nito. Wala nang ibang pagpipilian si Aina kundi ang sumuko sa kanya, at 3 taon na niyang pinanatili ang baluktot na relasyong ito kay Dennis. Nagulat muna si Leia nang marinig niya ang pinagdaanan ni Aina, at pagkatapos ay nakaramdam siya ng simpatiya. Kanya. Umiiyak si Aina, at ipinatong ni Leia ang kanyang kamay sa kanyang balikat upang aliwin siya. Paano ang ibang mga babae? Hindi pa ba sila lumaban? Saglit na natigilan si Aina bago umiling ng walang laman. Karamihan sa mga target niya ay mga bagitong mag-aaral sa kolehiyo. Ang iba sa kanila ay nagmula sa mga mahihirap na bayan, habang ang iba naman ay mula sa ibang bansa. Gaya ko, lunukan lang nila ang mga hinaing nila. Pagkatapos noon, iniangat ni Aina ang kanyang ulo at nagpatuloy. Alam kong ikaw ang susunod niyang target pero mas matalino ka sa amin. Sa tingin mo ba deserve natin ang makukuha natin? Kumunat ang noo ni Leia. Hindi ikaw. Hindi ka nararapat na tretuhin ng ganito. Lahat kayo ay biktima, at siya ang nagpapasakit sa inyo. Isang mapait na ngiti ang pinakawalan ni Aina. Ikaw ang unang taong nag-comfort sa akin ng ganito. Alam mo kung ano. Nung sinabi ko sa kanila yung ginawa niya sa akin sa mga kaibigan ko, tinawanan lang nila ako sa katangahan ko. Sabi nila, I deserve it because I overestimated myself and that I was the one who wanted to find a man who's out of my league. Bumaba ang ulo ni Aina habang sinasabing, may depression ako. Hindi ako makatulog gabi-gabi, at palagi akong nabubuhay sa takot na makontrol niya. Maraming pagkakataon na gusto kong magpakamatay, ngunit wala akong lakas ng loob na gawin iyon. Hinawakan ni Leia ang kamay niya at sinabing, walang paraan para madamay ka ng lahat pero hindi mo kayang isuko ang sarili mo dahil dyan. Ang tanging taong makapagliligtas sa iyo sa mundong ito ay ikaw. Hindi ka maaaring umasa sa ibang tao. Kung susuko ka sa sarili mo, walang makakaligtas sa iyo. Pagkatapos niyang magsalita, ipinatong niya ang kamay niya sa balikat ni Aina. Tutulungan kita. Bahagyang nanginig si Aina at tinamaan ng matinding guilt. Matagal siyang nag-alinlangan bago inilabas ang isang bote ng pampatulog mula sa kanyang pitaka. Natigilan si Leia nang makita ang bote ng pampatulog. Aina, ikaw, siya ang humiling sa akin na puntahan kita. Gusto niyang ilagay ko itong pill sa inumin mo, sabi ni Aina. Pero hindi ko kayang gawin iyon. Imbes na pahirapan niya ako, dapat. Napatingin siya sa bote ng pills. Dahil handang sabihin ni Aina ang plano ni Dennis sa kanya kahit wala na siyang gana na mabuhay. Kinuha ni Leia ang bote ng pampatulog at sinabing, Aina, salamat sa pagsabi sa akin, tutulungan kita. Ito na ang pagkakataon natin. Kabanata 2727. Natigilan si Aina. Hindi niya inaasahan na isang estranghero ang talagang mag-aalaga sa kanya sa huli. Miss Yang, mas matalino siya kaysa sa inaakala mo. Alam ko, seryosong sabi ni Leia. So, I need you to cooperate with me to. Dahil ako ang susunod niyang target, ako ang magiging pain. Kailangan mo lang siguraduhin na naniniwala siya na nagtagumpay ka. After that, inabot ni Leia yung phone niya at sinabi yung password. Pagkatapos nito, kailangan kong tawagan mo ang isang taong nagngangalang Morrison. Tandaan na tumawag din ng pulis. Gagawin ko ang lahat para mabili ka hanggat maaari. Bakit ka nagtitiwala sa akin? Tanong ni Aina, puno ng hindi makapaniwala ang boses. Hindi ba siya nag-aalala na iiwan siya nito pagkatapos niyang gawin ang sinabi sa kanya ni Dennis? Kung gusto mo talaga akong saktan, hindi mo sana sinabi sa akin kung ano ang pinanggalingan mo. Maaari mo na lang ibuhos ang tableta sa aking inumin nang hindi ako tumitingin. Baka ito lang ang paraan para mapalaya mo ang sarili mo sa kontrol niya. Naniniwala akong hindi mo gustong bitawan ang pagkakataong ito, di ba? Nanginginig ang mga pilikmata ni Aina. Magtatrabaho ba ito? Huwag kang mag-alala, kailangan mo lang tumawag at magiging maayos ang lahat. Sa kwarto ng hotel, nang marinig ni Dennis ang doorbell, lumapit siya sa pinto at nagtanong, sino ito?
Ako ito. Matapos makumpirma na si Ina ay nakatayo sa labas ng pinto sa pamamagitan ng peephole, binuksan niya ang pinto at tumingin sa paligid bago siya kinaladkad papasok sa silid. Nang mapansin niyang nanginginig siya, tumawa si Dennis at inilagay ang buhok sa likod ng kanyang tenga. Nasaan siya ngayon? Nasa kotse siya. Hindi ko alam kung paano siya dadalhin dito, sagot ni Ina sa malambing na boses. Hinaplos ni Dennis ang pisngi niya at pinuri. Napakaganda ng trabaho mo sa pagkakataong ito. Walang sinabi si Ina. Pinapante ni Dennis ang isang attendant sa paradahan ng sasakyan para buhati ng, walang malay, na si Leia hanggang sa kanyang silid. Sinabi sa kanya ng attendant na wala siyang napansing tao sa paradahan ng sasakyan. Pinagmasdan ni Dennis ang paglalagay ng attendant kay Leia sa kama at binalaan siya. Itinikom mo ang iyong bibig gaya ng lagi mong ginagawa, unawain mo. Napakunot ang noo ng attendant at tumango. Napansin ni Dennis na nakatayo pa rin si Ina sa labas ng pinto, kaya nilinggan niya ito at sinabing, lumabas ka at hintayin mo ako, honey. Ihahatid kita sa pagkain ngayong gabi. Napakasaya ko ngayon, kaya ibibigay ko ang lahat ng gusto mo. Sinulyapan ni Ina si Leia, nakahiga sa kama, at lumabas ng kwarto. Pagkasara ni Ina ng pinto ay inikat ni Dennis ang ulo para tingnan ang babaeng nasa kama. Hinubad niya ang kurbata at samandal para haplasan ang pisngi nito. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Kung hindi ka kumilos ng buong kataasan at makapangyarihan, hindi ko na kailangang gumamit ng ganitong paraan. Huminto ang daliri nito sa harap ng kwelyo niya at tinanggal ang botones sa isang pitik. Sa pagkakataong iyon, minulat ni Leia ang kanyang mga mata at itinulak siya palayo. Hindi inaasahan ni Dennis na madyay gising siya sa ganitong oras, ngunit dahil natauhan na siya, hindi na niya kailangang itago pa. Ibinunyag niya ang kanyang tunay na intensyon at sinabing, sa tingin mo ba makakatakas ka dahil nasa kamay ko ka na ngayon? Bumangon si Leia at nagkunwaring nagpapanik. Nasisiraan ka na ba ng bait, Mr. Clark? Paano mo ito magagawa? Gusto talaga kita. Nang makalapit si Dennis, bumangon si Leia mula sa kama at nagmamadaling tinungo ang pinto. Gayunpaman, napansin ni Dennis ang kanyang balak at hinarang ang pinto bago niya ito maabot. Walang paraan para makatakas ka. Tabi ka, Dennis, kung hindi, magsisisi ka. Sumili sa mukha ni Dennis ang isang baluktot ng ngiti nang sabihin niyang, gusto ko ang malalakas na babae na tulad mo. Humakbang siya pasulong at hinawakan siya sa kanyang mga braso. Sinubukan ni Leia na lumaban, ngunit sa parehong oras, hindi niya nakalimutan ang kanyang misyon. Lumingon siya sa gilid at sinabing, naisip mo na ba kung gaano kalungkot si Ina kapag nalaman niya ang ginawa mo? Tumigil saglit si Dennis at tumawa. Ina, nakukuha lang namin ang kailangan namin. At saka, kung hindi dahil kay Ina, paano ka napunta sa mga kamay ko this time? Binaliktad niya ang mukha nito, at nang hahalikan na sana siya nito, hinugot ni Leia ang panulat mula sa kanyang bulsa at itinutok ang dulo ng panulat sa kanyang balikat. Kabanata 2728. Ang sakit na dahilan para itulak ni Dennis si Leia. Pagtingin sa panulat na nasa kamay niya, tumawa siya ng masama at sinabing, hindi ako makapaniwala na mayroon kang panulat, ngunit hindi na mahalaga. Binuksan niya ang drawer at kinuha ang isang pares ng posas. Dahil gusto mong gawin ito sa mahirap na paraan, ibibigay ko ang gusto mo. Nagulat si Leia, hindi ko kayang pinusasan niya ako. Kinuha niya ang lampara at ashtray sa mesa at ibinato sa kanya na labas na ikinagalit ni Dennis. Nagmarcha ito palapit sa kanya at inipit siya sa kama bago nilagay ang posas sa kanyang palso. Si Leia ay sumigaw sa tuktok ng kanyang mga baga para sa tulong at patuloy na nakatingin sa pinto. Bakit hindi pa sila dumarating? Iniwan niya ba ako? Nang inig si Leia nang tumambad sa hangin ang kanyang balat, at bakas ng takot ang mga mata niya. Nabaluktot sa galit ang mukha ni Dennis habang nakatingin sa piging sa ilalim niya na parang leon na nakatingin sa biktima nito, na naghahanda na lamunin siya ng buo. Isang malakas na udyok ng pagkasuklam ang bumalat sa kanya, at hindi pinansin ni Leia ang sakit ng bakal sa kanyang mga palso habang siya ay lumaban ng buong lakas. Dennis, ang kulit mo. Layuan mo ako. Kung hindi, papatayin kita sa isang kakilakilabot na kamatayan. Ngumisi si Dennis, talaga, paano mo gagawin iyon? Hindi. Biglang bumukas ang pinto mula sa labas, at isang grupo ng mga pulis ang sumugod sa silid, kasunod sina Ina, Morrison, at Damon. Nang makita ni Morrison ang ginagawa ni Dennis kay Leia, nagsikip ang kanyang mga estudyante. Ibinagsak niya ang sarili kay Dennis at natamba ito sa sahig ng isang suntok. Lumayo ka sa kanya,
Mabilis na lumapit ang mga pulis at si Damon para hilahin siya. Naipit si Dennis sa sahig ng mga pulis, at itinaas niya ang kanyang ulo para titigan si Ina. "How dare you do this to me?" Nanginginig si Ina at napayuko. Matapos makawala si Leia sa posos, ibinagsak niya ang sarili sa mga bisig ni Morrison, nanginginig ang kanyang katawan. Sagana, sa huli, dinala ng mga pulis si Dennis. Bilang saksi, kinailangan ding pumunta ni Ina sa himpilan ng pulisya. Sinundan siya ni Damon at ng kanyang mga tauhan, nag-aalalang baka mapahamak na naman ni Dennis si Ina. Hinubad ni Morrison ang jacket niya at itinakip kay Leia. Biglang umiyak si Leia, "Akala ko hindi kayo. Darating na." Inakala niya na mapahamak siya ni Dennis. Napahigpit ang panga ni Morrison. Pagkaraan ng mahabang panahon, huminga siya ng malalim at sinabing, "Ano ba ang iniisip mo? Paano mo may lalagay ang iyong sarili sa isang mapanganib na sitwasyon? Paano kung hindi kami pinaalam ni Ina? Paano ka tatakas kay Dennis noon?" Mahigpit na hinawakan ni Leia ang jacket at tumahimik. Sa katunayan, tumaya rin siya. Hindi niya alam kung nagsisinungaling si Ina sa kanya o hindi. Kung nagsinungaling si Ina sa kanya, she would deserve everything that happened to her, but in the end, she made the right decision to trust Ina. Binuhat siya ni Morrison mula sa sahig at lumabas ng kwarto. Dinala siya nito pabalik sa kanyang apartment at inihiga sa kama. "Dapat kang magpahinga. Huwag kang pumunta." Hinawakan ni Leia ang kamay niya. Noong una, plano ni Morrison na pumunta sa istasyon ng pulis, ngunit ngayon ay tila sa kanya ay natatakot pa rin si Leia. Mariin niyang idiniin ang kanyang mga labi at tumayong kasing tigas ng isang ramrod. Mahigpit na hinawakan ni Leia ang laylayan ng kanyang damit at sinabing, "I'm sorry. Na-overestimate ko ang sarili ko." Walang sinabi si Morrison. Pagkaraan ng mahabang sandali, umupo siya sa gilid ng kama at sinabing puno ng galit ang boses, "Akala ko ba hindi mo alam ang tungkol dyan? Gustuhin mo mang tulungan si Ina, dapat ay pinag-usapan mo muna itong lahat sa halip na ilagay ang iyong sarili sa panganib. Alam mo ba kung gaano kapanganib ang iyong mga aksyon? Kung may nangyaring mali, ikaw ay..." Ibinaba ni Leia ang kanyang ulo. Huminga ng malalim si Morrison para pakalmayan ang sarili at sinabing, "I'm sorry. Hindi kita sinisisi. Ayos lang." Sabi ni Leia, "Tama ka. Ngunit kaya kong tiisin ang anumang kahihinatnan sa aking sarili. Kahit na magsinungaling si Ina sa akin, gagawin ko ang lahat para makulong siya." Kahit na, hinawakan siya ni Morrison sa kanyang mga bisig at sinabing, "Sige, shut it. Itigil ang paggawa ng mga pagpapalagay na ito. Ay pangako mo lang sa akin na hindi mo na uulitin ang bagay na iyon sa susunod." Kabanata 2729. Ibinaba ni Leia ang ulo niya at isinubsob ang mukha sa balikat niya. Pagkalipas ng ilang araw, kasama ang mga nagpapatunay na ebidensya na ibinigay ni Ina at ng mga pulis bilang mga saksi, si Dennis ay nahuli sa isang hindi pa nagagawang iskandaloso na bagyo. Habang ang bagyo ay patuloy na lumalaganap, ang mga batang babae na kanyang nilabag ay naglakas loob din na lumapit at magsalita. Palabas, maging ang hotel na nakarehistro sa ilalim ng pangalan ni Dennis ay masusing inimbestigahan. Nang marinig ng staff sa hotel na nahuli si Dennis, ibinunyag nila na pinagbantaan sila ni Dennis. Sinamantala niya ang kanyang pagkakakilanlan bilang isa sa top management ng hotel para pilitin silang tulungan siya. At saka, may suite siya sa hotel na ito na, privately reserved, para sa kanya. Ayon sa mga tauhan na iyon, madalas niyang ibalik ang iba't ibang babae sa suite na ito para labagin sila. Walang pinayagang pumasok sa suite nang walang pahintulot niya. Gayon din, ang susi ng card na ginamit sa pagpasok sa silid ay espesyal na ginawa. Isa lang, at siya lang ang may hawak nito. Ang iba't ibang mga sex toy sa silid ay nagbunyag ng hindi kilalang panig ni Dennis sa publiko. Sa pagkakataong ito, kahit ang kanyang pamilya ay iniwan siya. Tinanggap nila sa publiko ang kanyang paniniwala at inihayag pa na tinanggalan siya ng kanyang karapatang magmana ng pamilya. Malakas na sigaw ni Ina dahil sa wakas ay nakuha na niya ang gusto niya matapos malaman na mahahatulan ng habang buhay na pagkakakulong si Dennis. Pagkatapos ay isinumite niya ang kanyang pagbibitiw sa Ministry of Foreign Affairs. Nabangga siya ni Leia sa koridor at nagtanong, "Aalis ka na ba?" Tumango si Ina. "Gusto kong umalis sa lungsod na ito. Ito ay ginagawang hindi ako komportable. Sa tingin ko, hindi na ako babalik dito sa buong buhay ko." Alam ni Leia na para sa ilang mga tao, magtatagal, o kahit habang buhay, para mahilim ang kanilang mga sugat. Tumingin siya kay Ina at ngumiti. Siguro ito ay isang magandang pagpipilian upang magsimula muli sa ibang lungsod.
I wish you all the best. Salamat, nakangiting sagot ni Aina. Namumula ang mga mata. Pagkatapos nun, binuhat na niya ang mga gamit niya at umalis. Kasabay nito, nakatanggap ng tawag si Leia mula sa kanyang ama. Tatay, Leia, may nakita akong balita, okay ka lang ba? Nag-aalala ako sa'yo. Napahigpit ang panga ni Leia at tumawa. Ayos lang ako, Dad. Oo, ngayon lang ako nagka-boyfriend. Ano, boyfriend? Matagumpay niyang nailihis ang atensyon ng kanyang ama. Nagulat si Benjamin habang nagtanong, kailan nangyari iyon? Sigurado ka bang hindi siya manloloko? Oo, sigurado ako. Ibabalik ko siya sa bakasyon. Sigurado akong magugustuhan mo siya. Napangiti si Benjamin nang marinig ang sinabi ng kanyang anak. Sige, hihintayin kita sa bahay. Gusto kong makita kung sinong bata ang nakabihag sa puso ng aking anak. Makalipas ang isang buwan, dinala ni Leia si Morrison para bisitahin ang kanyang ama. Naghanda rin si Morrison ng ilang regalo, at nasiyahan si Benjamin nang makita niyang si Morrison ay gaya ng inilarawan sa kanya ng kanyang anak na babae. Mr. Shaw, salamat sa pag-aalaga kay Leia doon. Ngumiti si Morrison at sumagot, huwag mong sabihin iyon, Mr. Young. Responsibilidad ko na alagaan ang girlfriend ko. Natawa si Benjamin nang marinig ang sagot ni Morrison. Hindi nagtagal, nalaman ng lahat ng kanilang mga kapitbahay na bumalik si Leia kasama ang kanyang kasintahan. Paglabas nila ay may ilang taong nagkukumpulan sa kanila. Leia, boyfriend mo ba siya? Nako, napakaswerte mo na naging maganda ang boyfriend mo. Magiging good couple talaga kayong dalawa. Awkward na ngumiti si Leia. Hindi niya inaasahan na kakalat agad ang balita. Hinawakan ni Morrison ang balikat ni Leia at sinabing, hindi. Siya ang maswerte. Ako ang maswerte. Laging sinasabi ng mga tao na ang asawang babae na mas matanda ng 3 taon sa asawa ay nagsisiguro ng mas mayaman na buhay, kaya aalagaan ko siya ng mabuti. Leia, mas bata siya sa iyo ng 3 taon. Tumingin si Leia kay Morrison at tumawa. Oo, kung tutuusin, siya lang naman ang kumuha ng pain. Kabanata 2730. Natigilan si Morrison. Sabay sabi ng isa sa kanila, akala naming lahat ay pakakasalan mo si Zephyr. Tutal, pareho kayong lumaki. May pumasok at napatigil siya sa pagsasalita. Alam nilang lahat na gustong sumunod ni Leia. Zephyr sa paligid sa nakaraan. Gayunpaman, hindi magandang bagay na banggitin ang isang bagay na tulad nito sa harap ng kanyang bagong kasintahan. Napagtanto ng taong iyon na may nasabi siyang mali at nagmamadaling sinabi, pasensya na po. Hindi ko sinasadyang ilabas ito. Sana hindi mo ito pansinin. Pagkatapos ng lahat, dapat nating iwanan ang nakaraan sa nakaraan at patuloy na sumulong. Ngumiti si Leia at hindi umimik. Pagkaalis ng mga kapitbahay, inilagay ni Morrison ang kanyang mga kamay sa kanyang bulsa at nagtanong, so, ano ang gagawin mo sa kaibigan mong ito noong bata pa? Anong ibig mong sabihin? Dahan-daang naglakad si Leia sa tabi niya. Gusto mo bang makipaghiwalay ako sa iyo at bumalik sa kanya? Huminto si Morrison at lumingon kay Leia. Itigil mo na ang pag-iisip na ito. Kung hindi, gagawin ko. Nagtaas ng ulo si Leia para tignan siya. Anong gagawin mo? Panipi. Binuhat siya ni Morrison mula sa sahig, at dali-daling ipinulupot ni Leia ang kanyang mga braso sa kanyang leeg. Tumingin siya sa paligid at nakangiting nagtanong, anong ginagawa mo? Sa tingin mo ba magagalit siya kapag gumala ako sa bahay niya habang kayakap ka? Natuwa naman si Leia, napaka-childish mo. Oo, childish ako, pero may hindi pa tumyupad sa pangako niya. Ibinaba ni Morrison ang ulo para tingnan siya. So, kailan mo tutuperin ang pangako mo? Hinalikan ni Leia ang pisngi niya at sumagot, paano ngayong gabi? Tumawa siya at sinabing, pero bahay mo ito. Hindi uuwi ang tatay ko ngayong gabi, bulong niya sa tainga niya. Nakikita ko, humalaklak si Morrison. Dahil sinabi mo na, gawin natin ngayong gabi. Sa Emperor, si Waylon ay gumagawa ng masustansyang pagkain para kay Cameron nang makatanggap siya ng text message mula kay Morrison. Kasabay nito, pumasok si Cameron sa kusina at sinabing, Wayne, gutom na ako. Lumingon si Waylon para tignan siya at ibinaba ang phone niya. Na may ngiti sa kanyang mukha, sinabi niya, malapit na itong matapos. Nang handa na ang pagkain, umupo si Cameron sa mesa at nagsimulang kumain. Mula nang siya ay mabuntis, tumaas ang kanyang gana, at ang kanyang timbang ay tumaas ng 10 libra. Ang maganda ay hindi nababahala si Cameron sa kanyang hitsura. Alam niyang tataba siya pagkatapos mabuntis, kaya kumain at uminom siya gaya ng nakasanayan niya.
Nang makitang nasasarapan siya sa kanyang pagkain, hindi napigilan ni Wayland ang kanyang sarili at tinukso, parang tumaba kamakailan. Umangat ang ulo ni Cameron at tumingin sa kanya. Lahat ito ay salamat sa munting lalaking ito sa aking sinapupunan. Alam mo ba kung gaano kalaki ang pagkain ng anak mo? Itinaas niya ang braso para panasan ang lobby niya. Oo, kaya kailangan mong kumain ng marami. Samantala, muling umilo ang screen ng phone niya. Nang makita ni Cameron na may nag-message sa kanya, kumunat ang noo niya at nagtanong, sino ang patuloy na nagte-text sa iyo? Baka may nakikita kang ibang babae sa likod ko. Nagbibilang ba si Morrison? Itinaas ni Wayland ang kanyang mga talukap. Ah, nakikita ko. So, may nakikita kang ibang lalaki sa likod ko, pang-aasar ni Cameron. Oh, please itigil mo na yan. Matapos sumagot si Wayland sa mensahe, ibinaba niya ang telepono. Nililigawan niya si Leia ngayon. Natigilan si Cameron at nagtatakang nagtanong, seryoso? Oo, mukhang may potensyal kang maging matchmaker. Napangiti si Wayland. Tigilan mo ako sa pang-aasar. Kahit wala akong ginagawa, magsasama rin sila. Kinagabihan, lumabas ng banyo si Morrison pagkatapos maligo. Nang makita niya si Leia na nakahiga sa kama, na nakasuot ng manipis na silk nightgown, mariin niyang itinapat ang panga. Nilagay ni Leia ang isang kamay sa noo niya at sinenyasan siya. Huminga ng malalim si Morrison at humiga sa ibabaw niya. Itinaas niya ang kanyang sarili sa kanyang mga braso at nagtanong, mukhang mahal ito. Nagtaas ng kilay si Leia. Sigurado akong masisiyahan ka dito.